Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, may isang dalagang nagngangalang Althea. Siya ay simple, tahimik, at kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait at masipag na anak. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, siya'y gigising na upang tulungan ang kanyang inang si Mering magtinda sa palengke ng mga gulay at prutas. Ang araw ni Althea ay umiikot sa pagtulong sa pamilya, pag-aaral, at pangarap na balang araw ay makatapos ng kolehiyo. Ngunit sa likod ng kanyang masayahing ngiti, may bigat siyang tinataglay, ang bigat ng pagiging mahirap, ng kakulangan, ng mga pangarap na tila abot tanaw pero laging lumalayo. Isang araw, habang pauwi siya mula sa palengke, nakita niya ang isang lalaking may bitbit na gitara, nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang hangin ay banayad, at ang liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ng lalaki, na tila isang eksenang hinango sa pelikula. Ang lalaki ay si Ethan, bagong lipat sa kanilang baryo mula sa Maynila. Magandang tanghali, bati ni Althea habang dumadaan. Ngumiti si Ethan. Magandang tanghali rin. Taga rito ka. Tumanggaw si Althea. Oo, kayo po, bagong lipat. Sa kabilang kalye lang. Medyo tahimik dito, kaya nagustuhan ko. Nagpatuloy si Althea sa paglalakad, ngunit hindi niya maiwasang lumingon. Si Ethan ay tumugtog ng gitara, at ang kanyang boses ay malambing, parang dumadampi sa puso ni Althea. Hindi niya alam, pero mula sa araw na iyon, may isang lihim na pinto ang bumukas sa kanyang dibdib, ang pinto ang patungo sa unang pag-ibig. Kinabukasan, muling nagtagpo ang kanilang landas. Si Ethan ay tumulong kay Althea magbuhat ng mga paninda. Doon nagsimula ang mga simpleng usapan, mga tawanan, at unti-unting pagkakakilala. Habang lumilipis ang mga araw, ang bawat pag-uusap ay nagiging mas malalim. Ano ang pangarap mo, Althea? Tanong ni Ethan isang hapon. Sana makatapos ako ng pag-aaral, makahanap ng trabaho sa syudad, at matulungan ang pamilya ko, sagot niya. Ikaw naman, Ethan. Simple lang. Gusto kong gumawa ng musika na makapagpapasaya sa mga tao, at sana, may makaintindi sa mga kantang sinusulat ko. Habang tinatitigan ni Althea si Ethan, napansin niyang hindi lang siya basta-basta lalaki. May lalim sa mga mata nito, parang may mga kwentong gustong tumakas mula sa katahimikan. At sa bawat note ng gitara ni Ethan, tila sinasabi nitong may dahilan kung bakit sila nagtagpo. Lumipas ang mga linggo, at ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas espesyal. Madalas silang magkasama, sa palengke, sa tabing ilog, at minsan ay sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang nagkita. Dito rin unang umamin si Ethan ng kanyang nararamdaman. Althea, mahinang sabi ni Ethan habang nakatingin sa mga bituin, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero tuwing kasama kita, parang ang tahimik ng mundo. Natawa si Althea. Anong ibig mong sabihin? Siguro, gusto kitang ligawan. Napatingin si Althea, at sa unang pagkakataon, tumigil ang oras. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, at ang katahimikan ay puno ng kilig at kaba. Ethan, hindi ko alam kung handa ako, sagot niya, mahina. Walang kailangang madaliin, sabi ni Ethan, basta alam mo lang na nandito ako. At doon nagsimula ang pag-ikot ng kanilang tadhana, sa ilalim ng buwan, sa piling ng hangin, at sa tibok ng pusong sabay na natutong magmahal. Ngunit sa bawat pag-ibig, may kasunod na pagsubok. Hindi alam ni Althea na si Ethan ay may lihim, isang katotohanang magpapabago sa direksyon ng kanilang buhay. Isang lihim na maglalayo sa kanila bago sila tuluyang magsama. Lumipas ang ilang linggo mula nang aminin ni Ethan ang kanyang nararamdaman kay Althea. Mula noon, naging mas malapit sila, parang araw at buwan na laging nagtatagpo tuwing dapit hapon. Sa bawat sandaling magkasama sila, tila walang problema sa mundo. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Ethan, may lihim siyang pilit na itinatago. Isang umaga, habang si Althea ay nag-aayos ng mga gulay sa palengke, napansin niyang tahimik si Ethan nang dumating ito. Oy, parang malungkot ka ngayon biro niya. Ngumiti si Ethan, pilit. Medyo pagod lang siguro. Sigurado ka bang pagod lang yan? Tanong ni Althea, sabay tingin sa mga mata niya. Ngunit bago pa siya makasagot, may tumawag kay Ethan mula sa malayo, isang lalaking nakasuot ng pormal at may mamahaling kotse. Sir Ethan, kailangan na po natin umalis. Naghihintay na si Don Ricardo. Sigaw ng lalaki. Napalingon si Althea, nagulat. Sir, Don Ricardo. Ngumiti lang si Ethan, halatang naiilang. Kaibigan lang yun. May aasikasuhin lang ako, babalik din ako mamaya. Ngunit hindi siya bumalik kinagabihan. At sa mga sumunod na araw, hindi rin siya nagpakita. 3 araw ang lumipas, at si Althea ay hindi mapakali. Sanay siyang dumadaan si Ethan sa palengke, dala ang ngiti at gitara.
Ngayon, ang tanging kasama niya ay katahimikan at mga tanong. Hanggang sa isang hapon, nagpasya siyang puntahan ang bahay ni Ethan. Ang bahay ay malaki, bago, at may mga sasakyang nakaparada sa labas. Hindi yun ordinaryong bahay ng isang simpleng mamamayan. Sa labas ay sinalubong siya ng isang kasambahay. Ah, si Ethan po. Tanong ni Althea, kinakabahan. Sandali lang, Kiha. Tatawagan ko. Lumabas si Ethan makalipas ang ilang minuto, ngunit iba ang aura niya ngayon, nakapormal, tila malayo ang loob, at may lungkot sa mga mata. Althea, bakit ka na parito? Hindi ka kasi nagpapakita. Akala ko may nangyari sa'yo. Umiling si Ethan. Pasensya ka na. Maraming nangyari nitong mga araw na to. Totoo bang, mayaman ka? Tanong ni Althea, mahina ang boses. Sandaling natahimik si Ethan bago siya tumango. Oo. Anak ako ni Don Ricardo Vergara, isa sa mga kilalang negosyante sa Maynila. Nagtago ako rito sa probinsya dahil gusto kong makalayo sa buhay na puno ng kontrol at pamimilit. Napatulala si Althea. Hindi niya inasahan iyon. Ibig sabihin, lahat ng ito, tinago mo. Hindi dahil gusto kitang lokohin, Althea. Gusto ko lang maramdaman kung paano mabuhay ng simple. Kung paano maging ako, hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang taong may kalayaan. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Dahil natakot akong mawala ka kapag nalaman mong totoo ako. Tahimik silang pareho. Ang hangin ay tila mabigat, at ang mga salita ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Althea. Ethan, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko naman tinitingnan ang estado mo. Pero bakit kailangan mong magsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi agad. Ngunit bago pa sila mag-usap ng mas maayos, biglang lumabas ang isang babaeng elegante, nakadamit pang Maynila, at halatang may mataas na katayuan sa buhay. Ethan, sino tong babae? Malamig na tanong nito. Ma, si Althea po. Kaibigan ko. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, halatang may paghamak. Kaibigan. Anak, ayokong makihalubilo ka sa mga babaeng ganito. Hindi sila para sa atin. Namutla si Althea, at bago pa makapagsalita si Ethan, mabilis siyang umalis. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga salitang iyon. Ang puso niyang dati masaya, ngayon ay durog na parang basag na salamin. Kinagabihan, umulan ng malakas. Nakaupo si Althea sa harap ng kanilang bahay, hawak ang isang maliit na panyo na ibinigay sa kanya ni Ethan. Habang pumapatak ang ulan, kasabay nitong tumulo ang kanyang mga luha. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Akala ko totoo lahat. Sa kabilang dako, si Ethan ay nakatanaw din sa bintana ng kanyang silid, hawak ang gitara na dati pinatutugtog niya para kay Althea. Althea, sana maintindihan mo. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Ngunit alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na magiging pareho ang lahat. Lumipas ang ilang araw mula nang magkalabuan sina Althea at Ethan. Ang dating masiglang umaga ni Althea ay napalitan ng lungkot at katahimikan. Wala na ang mga tawanan, ang mga tugtugan sa ilalim ng puno ng mangga, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang lahat ay tila naglaho sa isang iglap parang sinadyang burahin ng tadhana. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa palengke, may lumapit na pamilyar na lalaki. Si Mang Tonyo, dating kaitiwala ng pamilya Vergara. Althea, sabi nito. Mahinahon, umalis na si Ethan. Dinala siya ng pamilya niya pabalik sa Maynila kagabi. Hindi raw siya babalik dito. Parang biglang nanlamig ang paligid. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya umalis? Tanong ni Althea, nanginginig ang boses. Napilitan siya. Ayaw ng ama niyang makipagrelasyon siya sa isang simpleng babae. Sinabihan siyang kung hindi siya susunod, aalisin siya sa lahat, pati sa pag-aaral at sa negosyo ng pamilya. Hindi nakasagot si Althea. Pakiramdam niya'y pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang mga luha ay kusa ng bumagsak, at kahit pilitin niyang magpakatatag, hindi niya kaya. Hindi man lang siya nagpaalam, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang hanapin ka bago sila umalis, dagdag ni Mang Tonyo, pero pinigilan siya ng mga magulang niya. At sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang puso ni Althea. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan ni Althea na ipagpatuloy ang buhay. Ngunit bawat kantang maririnig niya sa radyo, bawat pagpatak ng ulan, ay nagpapaalala kay Ethan. Madalas siyang magpunta sa ilalim ng puno ng mangga, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, ito'y tahimik. Ang gitara ni Ethan ay wala na, at tanging hangin na lang ang nagsasayaw sa mga dahon. Bakit ganon, inay? Tanong niya minsan habang nagluluto sila ng hapunan. Anak, may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayong magmahal, hindi para manatili, sagot ni Aling Mereng. Pero bakit siya pa, Nay?
Siya lang ang taong minahal ko ng totoo. Ngumiti ang ina, puno ng pag-unawa. Kung totoo ang pag-ibig, kahit gaano kalayo, babalik yan. Ngunit sa puso ni Althea, tila imposible na. Sobrang sakit, at pakiramdam niya ay wala ng saysay ang mga pangarap nila ni Ethan. Samantala, sa Maynila, si Ethan ay parang bilanggo sa sariling bahay. Ang ama niyang si Don Ricardo ay mahigpit, abala sa negosyo, at walang pakialam sa damdamin ng anak. Ethan, kalimutan mo na ang babaeng iyon, mariing sabi ni Don Ricardo. Hindi ko siya basta makakalimutan, pa, tugon ni Ethan. Hindi siya tulad ng mga babaeng nakasanayan mo. Anak, hindi mo naiintindihan. Ang mundong ginagalawan natin ay hindi para sa mga taong walang pinag-aralan. Kung gusto mong magtagumpay, kalimutan mo ang kahibangang iyan. Tumahimik si Ethan, ngunit sa loob niya ay nag-aalab ang galit at pangungulila. Sa gabi, isinusulat niya ang mga kantang inaalay kay Althea, mga awitin ng pangako at pag-asang balang araw ay muling magkikita sila. Lumipas ang mga taon. Si Althea ay nakatapos sa kolehiyo sa tulong ng sipag at determinasyon. Naging guro siya sa isang pampublikong paaralan sa bayan, at unti-unti ay natutong ngumiti muli. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa mga bituin, may tanong pa ring hindi niya maalis sa isip. Nasaan na kaya siya? Si Ethan naman, sa Maynila, ay naging isang tanyag na music hero. Ang mga awitin niya ay laging tungkol sa isang babae, isang simpleng dalagang nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, pakiramdam niya'y may kulang. Walang araw na hindi niya naaalala si Althea. Isang gabi sa entablado, bago siya tumugtog, tumingin siya sa madla at mahina niyang sambit. Para sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. At tinugtog niya ang kantang pinangalanan niyang hanggang sa dulo ng panahon. Lumipas na ang 3 taon mula nang maghiwalay sina Ethan at Althea. Sa loob ng mga taong iyon, pareho silang nagbago, hindi lang sa itsura, kundi pati sa pananaw sa buhay. Si Althea ay isa ng ganap na guro sa elementarya, kilala bilang isang masipag at mapagmahal sa kanyang mga estudyante. Samantalang si Ethan naman ay isa ng tanyag na mga awit, kilala sa buong bansa dahil sa kanyang mga kantang puno ng damdamin at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, parehong may kakulangan sa kanilang mga puso. Isang umaga, nakatanggap si Althea ng paanyaya mula sa Department of Education para dumalo sa isang seminar sa Maynila. Baka ito na ang pagkakataon ko para makakita ng bagong mundo, sabi niya sa sarili habang nag-iimpake. Wala siyang ideya na sa parehong lungsod, sa parehong araw, ay may nakatakdang major concert si Ethan Vergara, ang Hanggang sa Dulo ng Panahon Tour. Habang nasa bus si Althea, nakatingin siya sa bintana, iniisip kung kumusta na kaya si Ethan. Baka nakalimutan na niya ako, bulong niya, sabay ngiti kahit may bahid ng lungkot. Ngunit ang puso niya ay may kakaibang kaba, parang may mangyayaring hindi inaasahan. Pagdating niya sa Maynila, bumungad ang mga matataas na gusali, malalaking billboard, at mga ilaw na hindi natutulog. Kasama ang mga kapwa-guro, dumiretso siya sa hotel kung saan gaganapin ang seminar. Habang naghihintay sa lobby, napansin niya ang isang malaking poster sa dingding. Ethan Vergara, live-in concert. At sa ilalim nito, ang mukha ng lalaking hindi niya kailanman nakalimutan. Nanlamig siya, parang huminto ang mundo. Ethan, mahinang sambit niya, halos pabulong. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi mula sa seminar, nadaanan niya ang stadium kung saan ginaganap ang konsyerto ni Ethan. Naririnig niya mula sa labas ang boses na minsan ay nagpahinga sa tabi niya sa ilalim ng puno ng mangga. Hanggang sa dulo ng panahon, ikaw at ako. Napahinto siya. Ang bawat linya ng kanta ay parang hinugot mula sa mga alaala nila. Hindi na niya napigil ang pumasok kahit wala siyang tiket. Lumapit siya sa mga staff at nagmakaawa. Pwede po bang makapasok kahit sandali lang? Kailangan ko lang siyang makita. Marahil dahil sa awa, pinapasok siya ng isang guard sa gilid ng entablado. Habang tumutugtog si Ethan, napatingin siya sa mga tao, libo-libong nanonood, sumisigaw ng pangalan ng idolo nila. Ngunit sa gitna ng liwanag, isang pares ng mata ang biglang nagtagpo. Si Ethan, habang kumakanta, ay napalingon sa gilid ng entablado. At doon, nakita niya si Althea. Parang bumagal ang oras. Ang gitara sa kanyang kamay ay biglang tumahimik, at ang mga mata niya ay napuno ng luha. Althea, mahinang bulong niya, halos hindi marinig ng mikropono. Hindi alam ni Althea kung lalapit ba siya o aalis. Ngunit bago pa siya makagalaw, tumingin si Ethan sa audience at nagsabi. Mga kaibigan, may isang tao akong gustong pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit si Ethan ay diretso ang tingin kay Althea. Ang kantang to, isinulat ko para sa kanya.
At tinugtog niya muli ang hanggang sa dulo ng panahon. Ngayon, hindi na iyon basta kanta, ito'y paghingi ng tawad, pag-amin, at panibagong pag-asa. Habang kumakanta siya, tumulo ang luha ni Althea. Sa bawat liriko, bumabalik ang lahat, ang simula, ang saya, ang sakit, at ang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Pagkatapos ng kanta, bumaba si Ethan mula sa entablado at lumapit kay Althea. Tahimik ang lahat, parang pinigil ng oras ang paghinga ng mundo. Akala ko hindi nakita makikita, sabi ni Ethan, nanginginig ang tinig. Akala ko rin, tugon ni Althea, mahina ngunit puno ng damdamin. Ang dami kong gustong sabihin, pero sa totoo lang, isang salita lang ang kailangan mo marinig. Tawad, tanong ni Althea. Tumanggaw si Ethan, sabay hawak sa kanyang kamay. Oo, patawad sa lahat. Matagal ko nang pinatawad, Ethan, sabi niya, habang tumutulo ang luha. Pero natuto na rin akong magmahal ng sarili ko habang wala ka. Ngumiti si Ethan, puno ng paghanga at sakit. Althea, hindi ako humihiling na bumalik ka agad sa buhay ko, gusto ko lang malaman mong hindi kita nakalimutan. Kahit kailan. At sa sandaling iyon, nagyakap sila, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong minsang nagmahal at muling nagtagpo matapos labanan ang tadhana. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagkikita nilang iyon ay simula pa lamang ng panibagong yugto, mas mahirap, mas masakit, ngunit mas totoo. Dahil sa pag-ibig, hindi sapat ang pagkikita, kailangang muling manindiga. Gusto mo bang ipagpatuloy ko agad sa Kabanata 5, ang yugto kung saan susubukan muli ng tadhana ang pagmamahalan nila, o gusto mong dagdagan ko muna ang detalye ng eksenang ito, ang konsyerto at ang pag-uusap nila pagkatapos? Ethan ay may konsyerto sa parehong lungsod. At doon, muling magsasalubong ang kanilang mga landas, pagkatapos ng mga taong lumipas, pagkatapos ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Matapos ang kanilang muling pagkikita sa konsyerto, muling nagbago ang ihip ng hangin sa buhay nina Ethan at Althea. Ang dating mga tanong sa kanilang mga puso ay tila muling nabigyan ng kasagutan. Ngunit gaya ng dati, hindi kailanman madali ang landas ng 2 pusong pinaglalaroan ng panahon. Kinabukasan, nagising si Althea sa hotel ng may halong kaba at saya. Parang panaginip lang ang lahat, ang makita si Ethan muli, marinig ang boses niyang dati ay nagpapatigil sa mundo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na araw. Ngunit sa kanyang puso, may sigaw na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento namin. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ethan. Mas mahigit, pwede ba kitang makita mamaya, Althea? May gusto akong sabihin. Sa lumang kapehan sa kanto ng Rojas at De La Rosa. 5 p.m. Tinitigan niya ang mensahe ng matagal bago siya ngumiti. Matagal kong hinintay tong araw na to, bulong niya. Sa kapehan, dumating si Ethan na simple lang ang suot, puting t-shirt at maong. Wala na ang karangya ng entablado. Lumapit siya kay Althea, at sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, nagharap silang walang ibang nakatingin. Salamat at pumunta ka, sabi ni Ethan, medyo kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta, sagot ni Althea, may halong kaba at galit. Siguro dahil gusto kong marinig kung anong sasabihin mo. Huminga ng malalim si Ethan. Althea, 3 taon akong naghanap ng lakas ng loob na ayusin lahat. Pinilit kong bumalik sa probinsya dati, pero pinigilan ako ni Papa. Naging makasarili ako. Natakot ako. Natakot kang ano? Natakot akong mawala ang lahat, negosyo, pangalan, pamilya. Pero nung nawala ka, doon ko lang naintindihan, wala palang halaga lahat yun kung wala ka. Tahimik si Althea. Tinitigan niya ang tasa ng kape, at ang bawat patak ng kape ay parang sandaling nagpapaalala ng kanilang nakaraan. Ethan, mahal mo pa ba ako? Tanong niya, diretso. Walang araw na hindi, mabilis na sagot ni Ethan. Pero hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sayo. Ngumiti si Althea, mapait. Ang tanong, Ethan, handa ka bang ipaglaban ako ngayon? Hindi tulad noon. Hindi agad nakasagot si Ethan. Alam niyang iyon ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Handa ako, wika niya, seryoso. Pero kailangan kong harapin si Papa. Hindi na ako tatakbo. Ilang araw matapos ang kanilang pagkikita, nagpunta si Ethan sa bahay ng ama. Papa, mahinahon niyang simula, hindi ko na kayang itago. Mahal ko pa rin si Althea, at gusto ko siyang ipaglaban. Nagtaas ng kilay si Don Ricardo. Anak, hindi mo pa rin tinatanggap kung sino ka. Mayaman tayo, may pangalan tayo. Hindi mo pwedeng ipagpalit yan sa babaeng walang maibibigay sa'yo. Ngunit ngayon, iba na si Ethan. Pa, mali ka. May ibinigay siya sa akin na hindi mo kailanman naibigay, kalayaan at tunay na pagmamahal. Tahimik si Don Ricardo.
Ngayon lang niya nakita ang anak niyang ganito katatag. Mukhang nagbago ka, anak, wika ng ama. Pero tandaan mo, sa bawat desisyong gagawin mo, may kapalit yan. Tumayo si Ethan, at buong tapang na nagsabi, kung kapalit ng kalayaan ko ay ang pagmamahal namin ni Althea, handa akong mawala sa pangalan ng Vergara. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ethan sa probinsya. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, muling humakbang siya sa lupang minsang iniwan niya. Kasama niya ang gitara, ang tanging saksi ng kanilang pag-ibig. Pagdating niya sa paaralan kung saan nagtuturo si Althea, naghihintay siya sa labas. Lumabas si Althea, nagulat, at napahinto. Ethan, ngumiti ito. Hindi na ako aalis. Dito na ako. Anong ibig mong sabihin? Iniwan ko na ang negosyo, ang pangalan, lahat. Ang gusto ko lang ngayon ay mabuhay kasama ka. Simulang muli, hindi agad nakasagot si Althea. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ethan, ang parehong mata na minsang nangako ng pagmamahal sa ilalim ng mangga, alam niyang totoo ang lahat. Lumapit siya at mahinang nagsabi, Ethan, kung handa ka, handa rin ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mga taon ng paghihiwalay, nagyakap silang muli, hindi bilang mga taong nagtagpo muli, kundi bilang dalawang kaluluwang napagod sa paghihintay, ngunit hindi kailanman sumuko sa pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, si Ethan ay madalas makita sa paaralan, tumutugtog para sa mga bata, tumutulong sa mga proyekto ni Althea, at nagiging inspirasyon sa mga estudyante. Muli silang bumalik sa simpleng buhay, walang marangyang bahay, pero puno ng tawanan at musika. Ngunit sa dulo ng bawat araw, habang magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng parehong puno ng mangga, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang pag-ibig nila ay susubukin pa, hindi ng distansya, kundi ng panahon at sakripisyo. Makalipas ang ilang buwan, tahimik ngunit masayang namumuhay sina Ethan at Althea sa probinsya. Hindi na siya ang kilalang si Ethan Vergara, ang tanyag na mang-aawit ng Maynila. Ngayon, isa na lamang siyang simpleng music hero na nagtuturo ng gitara sa mga bata sa barangay at tumutulong sa paaralan kung saan nagtuturo si Althea. Sa bawat umaga, sabay silang nag-aalmusal ng pandesal at kape sa maliit na veranda ng inuupahan nilang bahay. Sa gabi, tumutugtog si Ethan ng gitara habang si Althea naman ay nagbabasa ng mga kwento sa mga bata sa baryo. Ang dating magulong mundo ni Ethan ay napalitan ng kapayapaan. Ngunit gaya ng lahat ng pag-ibig, dumarating ang mga pagsubok sa oras na hindi mo inaasahan. At sa pagkakataong ito, isang anino mula sa nakaraan ni Ethan ang muling magbabalik. Isang tanghali, habang naglalakad si Althea pauwi mula sa paaralan, may humantong mamahaling kotse sa harap ng kanilang bahay. Mula rito, lumabas ang isang babaeng may pino at elegante ang anyo, matangkad, maputi, at halatang taga Maynila. Nagtaka si Althea, ngunit bago pa siya makalapit, lumabas si Ethan mula sa loob ng bahay at tila nabigla rin. Cassandra, gulat na sabi ni Ethan. Ngumiti ang babae, malamig. Hello, Ethan. Long time no see. Lumapit si Althea, naguguluhan. Ethan, kilala mo siya. Tumango si Ethan, halatang kabado. Si Cassandra, dati kong kasintahan. Noong bago pa tayo magkakilala. Tahimik si Althea. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, selos, kaba, o takot. Bakit ka nandito, Cassandra? Tanong ni Ethan. Ngumiti ang babae at tumingin kay Althea. Nabalitaan kong iniwan mo ang karera mo para sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Sayang, Ethan. Ang galing mo pa naman. Bumalik ka na sa Maynila, may alok ang kumpanya. Hinahanap ka ng mga producer. Umiling si Ethan. Tapos na yon. Mas gusto ko na ang buhay ko rito. Ngumiti si Cassandra, ngunit may halong panlilinlang ang kanyang tingin. Hindi ka mabubuhay sa musika lang sa baryo, Ethan. Hindi ka para dito. Ikaw ay para sa entablado. Naramdaman ni Althea ang bigat ng mga salitang iyon, parang tinataga ang kanyang puso. Siguro nga tama siya, sabi ni Althea sa sarili, baka hindi ko kayang ibigay ang mundong sanay siya. Kinagabihan, tahimik si Ethan. Habang nakatingin sa bituin, tila nag-iisip siya ng malalim. Ethan, mahina akong sabi ni Althea, kung gusto mong bumalik sa Maynila, huwag mong pigilan sarili mo. Naiintindihan ko. Umiling si Ethan. Hindi ko na gustong bumalik. Pero, nakakatokso rin minsan. Alam kong marami pa akong kantang pwedeng ibahagi sa mundo. Hindi ko gustong maging dahilan para pigilan mo ang pangarap mo, sagot ni Althea, pinipilit ngumiti kahit nanginginig ang boses. Kung gusto mong bumalik, susuportahan kita. Althea, nilapitan siya ni Ethan. Ang pangarap ko, kasama ka. Ngunit kahit anong ganda ng mga salita, may takot pa rin sa puso ni Althea.
Takot siyang baka sa oras na muling buksan ni Ethan ang pinto ng kanyang dating buhay, tuluyan na siyang maiwan. Ilang araw ang lumipas, muling dumating si Cassandra, dala ang isang envelope. Ethan, ito ang kontrata. Kung pipirmahan mo to, babalik ka sa entablado. Magiging nationwide tour ka ulit. Tahimik si Ethan, tinitigan ang dokumento. Nasa loob nito ang lahat ng pinangarap niya noon, kasikatan, pera, at pangalan. Ngunit sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niyang si Althea ay tinuturuan ang mga batang kumanta ng simpleng awitin, nakangiti, masaya. Lumapit siya kay Cassandra. Salamat, Cassandra, pero hindi ko tatanggapin. Iba na ang gusto kong buhay ngayon. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, nagsalita si Cassandra. Sigurado ka, alam mo bang kapag iniwan mo ang karerang yan, baka isang araw, pagsisihan mo. Ngumiti si Ethan, buo ang loob. Kung may pagsisihan man ako, yun ay kung muli kong hayaang mawala si Althea. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Habang si Althea ay nag-aayos ng mga libro, pumasok si Ethan, basang-basang ngunit may ngiti sa labi. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Sinara ko na ang pintuan ng nakaraan, sagot ni Ethan. Wala nang Cassandra, wala nang Maynila. Ikaw na ang tahanan ko. Naluha si Althea, sabay yakap sa kanya. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa kanilang puso, may araw nang muling sumikat. Ngunit sa di kalayuan, si Cassandra ay nakatanaw mula sa kotse, hawak ang telepono at may ngiting puno ng panlilinlang. Hindi pa tapos ito, Ethan. Hindi pa tapos, mahinang sabi niya. At sa likod ng mga ulap ng pag-ibig, may unos na muling paparating. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik sa tahimik na takbo ng buhay sina Ethan at Althea. Akala ni Althea, tuluyan nang nawala si Cassandra sa kanilang mundo, ang babaeng mula sa nakaraan ni Ethan na halos makasira sa kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi niya alam, ang babae ay may huling balak, isang plano na magpapalabo sa tiwala nilang dalawa. Isang umaga, habang nasa paaralan si Althea, lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahang guro. Althea, sabi nito, napanood mo ba ang interview ni Ethan sa TV kagabi? Hindi pa. Bakit? Kasi, sabi niya, babalik daw siya sa Maynila para sa isang proyekto kasama yung ex niyang si Cassandra. Ang dami tuloy nag-aabang na magkabalikan sila. Nanlamig si Althea. Hindi totoo yan, bulong niya sa sarili. Hindi niya yan gagawin nang hindi nagsasabi sa akin. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Ethan sa kanilang bahay, nag-aayos ng mga papeles. May kailangan ka bang ipaliwanag? Tanong niya, diretso. Nagulat si Ethan. Anong ibig mong sabihin? May proyekto ka raw sa Maynila. Kasama si Cassandra. Napayuko si Ethan. Althea, gusto ko sanang sabihin sa'yo mamaya pa. Inalok akong magsulat ng awitin para sa isang pelikula, at si Cassandra ang lead actress doon. Tahimik si Althea. Ramdam ni Ethan ang biglang lamig ng kanyang titig. Ibig mong sabihin, babalik ka sa Maynila. Magkasama kayo. Sandali lang naman, Althea. Trabaho lang to. Ngunit hindi iyon naging sapat na dahilan para mapawi ang takot at sakit sa puso ni Althea. Trabaho rin ba ang dahilan noon kung bakit mo akong iniwan 3 taon na ang nakalipas? Hindi mo ako maintindihan. Sigaw ni Ethan. Hindi ko nga maintindihan. Kasi ang hirap magtiwala sa taong marunong magsinungaling noon. At sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkabalikan, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Lumabas si Althea ng bahay, luhaan, habang si Ethan ay naiwan, hawak ang gitara na minsan ay naging simbolo ng kanilang pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa social media ang mga larawan nina Ethan at Cassandra na magkasama sa Maynila, sa mga press conference, studio, at interview. Ang mga larawan ay puno ng ngiti, ngunit hindi alam ng publiko na pawang palabas lamang iyon ni Cassandra para sirain ang pangalan ni Althea. Babalikan mo rin ako, Ethan, sabi ni Cassandra sa backstage, ngiting mapanganib. Cassandra, tigilan mo na to. Hindi mo ako kailanman maaangkin ulit. Ngumisi si Cassandra. Tingnan natin kung hanggang saan ang tiwala ng babaeng yun sa'yo. At doon niya sinimulan ang mas masahol na plano, ipakalat sa media na muling nagkabalikan sila ni Ethan. Ang pagkawasak ng tiwala. Sa probinsya, hawak ni Althea ang cellphone habang binabasa ang mga headline. Mas mahigit, Ethan Vergara, nagkabalikan sa ex-actress na si Cassandra. Sila pa rin sa huli. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Pinaasa niya lang pala ako, wala talagang nagbago. Kinagabihan, habang umuulan ng malakas, bumalik si Ethan sa probinsya. Basang-basa siya, bit-bit ang gitara. Althea, pakinggan mo muna ako. Sigaw niya sa labas ng bahay. Binuksan ni Althea ang pinto, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Anong gusto mong sabihin? Na totoo lahat ng nasa balita.
Hindi totoo yun, Althea. Ginawa lang yun ni Cassandra para sirain tayo. Pero bakit may mga larawan? Bakit hindi mo sinabi agad na pupunta ka sa Maynila? Umiling si Ethan, halos maiyak. Dahil ayokong mag-alala ka. Pero nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita, at handa akong ayusin lahat. Hindi lahat ng sugat, Ethan, napagagaling ng patawad, sagot ni Althea habang pinipigilan ang luha. Minsan, kailangan ding matutong bitawan. Tumalikod siya, at sa unang pagkakataon, hindi siya pinigilan ni Ethan. Alam niyang mali siya, ngunit alam din niyang tama ang ginagawa ni Althea, na kailangan muna nilang maghilam, kahit hiwalay. Lumipas ang mga araw na hindi sila nagkita. Si Ethan ay nagkulong sa bahay, patuloy na nagsusulat ng mga awitin na puno ng pagsisisi. Samantalang si Althea ay nagpatuloy sa pagtuturo, pinipilit ngumiti sa harap ng mga bata kahit basag ang puso. Isang gabi, tinugtog ni Ethan sa radyo ang bagong kanta niya, isang awiting isinulat para kay Althea. Ang pamagat kung di na ako, sana siya pa rin. Narinig iyon ni Althea habang nakikinig sa radyo. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, napaluha siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig na hindi niya maalis sa kanyang puso. Ngunit habang magkalayo sila, isang bagong lihim ang mabubunyag. Isang lihim na magbabago sa direksyon ng kanilang mga buhay, at magdadala sa kanila sa pinakamahirap na desisyon ng kanilang pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo mula nang maghiwalay sina Ethan at Althea. Tahimik na ang probinsya, ngunit sa puso nilang dalawa, patuloy ang bagyong hindi mapawi. Walang araw na hindi inisip ni Ethan kung paano niya muling makukuha ang tiwala ng babaeng minahal niya. At habang lumalalim ang gabi, ang tanging kasama niya ay ang mga awiting puno ng pangungulila. Samantala, si Althea ay patuloy sa pagtuturo, pilit na pinapatatag ang loob kahit ramdam niyang may kulang sa kanyang mundo. Tuwing dumadaan siya sa tabing dagat kung saan sila madalas maglakad ni Ethan, hindi niya maiwasang mapaluha. Bakit ganito? Tanong niya sa hangin. Kapag mahal mo, bakit parang laging may hadlang? Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling gugulo sa katahimikan ni Althea. Habang papauwi mula sa paaralan, isang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Cassandra, nakasuot ng itim at may mga salamin na bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Althea, sabi nito, malamig at diretso, kailangan nating mag-usap. Halos hindi makapaniwala si Althea. Wala na tayong dapat pag-usapan, Cassandra. Tapos na ang lahat, ngunit ngumiti si Cassandra, isang ngiting puno ng bigat at pagod. Hindi pa tapos, at kung ayaw mong makinig, baka mas lalo kang masaktan kapag nalaman mo ang totoo sa iba. Tahimik si Althea, naramdaman niyang may ibang tono sa boses ni Cassandra ngayon, hindi na ito arrogant, kundi may halong takot. Kung totoo man yan, sabihin mo na, sabi niya. Huminga ng malalim si Cassandra bago nagsalita. Hindi ako bumalik para agawin si Ethan. Bumalik ako dahil gusto kong linisin ang pangalan ko. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang mga litrato, ang balita, lahat yun, gawa-gawa ng producer namin. Ginamit nila ang pangalan ni Ethan para sa publicity ng pelikula. Ako mismo ang nag-utos noon, oo, pero hindi ko alam na ganon kalaki ang magiging epekto. Akala ko simpleng drama lang. Napahawak si Althea sa dibdib. Ibig mong sabihin, niloko mo kami pareho. Tumanggaw si Cassandra, luhaan. Ginawa ko dahil akala ko, mahal ko pa rin siya. Pero mali ako. Ang totoo, naiinggit lang ako sa inyo. Nakita ko kung gaano kanya kamahal, at doon ko napagtanto kung gaano ako kawalang hiya. Tahimik si Althea, nangingilid ang luha. Bakit mo sinasabi to ngayon? Dahil aalis na ako. Pupunta ako sa ibang bansa, para magsimula muli. Pero bago ako umalis, gusto kong humingi ng tawad sa inyong dalawa. Ngunit bago pa tuluyang umalis si Cassandra, may isa pa siyang ibinulgar. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo, Althea. Isang bagay na hindi alam ni Ethan. Naguguluhan si Althea. Ano yun? Bago kami maghiwalay noon ni Ethan, may nangyari. Hindi ko sinasadyang itago ito, pero buntis ako noon. Halos mabingi si Althea sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Pero huwag kang mag-alala, hindi na ako nagdalang tao ngayon. Nagkaroon ako ng miscarriage bago pa man niya makaalam. Kaya hindi ko na rin sinabi sa kanya. Pero gusto kong malaman mo dahil ayokong mabuhay sa kasinungalingan. Nang marinig iyon, napaluha si Althea. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, awa, o pangunawa. Salamat sa katotohanan, Cassandra. Hindi ko man agad matanggap lahat, pero siguro tama ka. Panahon na para pare-pareho tayong magsimula ulit.
Tahimik na tumango si Cassandra, at bago siya tuluyang sumakay sa kotse, tumingin siya kay Althea at sinabing, "Kung may babaeng karapat-dapat mahalin si Ethan, ikaw yon. Huwag mo siyang hayaang mag-isa." At tuluyan na siyang umalis, dala ang bigat ng nakaraan na unti-unting tinatanggap. Kinagabihan, pumunta si Althea sa bahay ni Ethan. Tahimik itong nakaupo sa veranda, hawak ang gitara at isang sulat sa mesa, mula kay Cassandra. Pagkakita sa kanya, halos maluha si Ethan. "Althea." Tahimik lang siya. "Alam ko na ang lahat, Ethan. Lahat ng ginawa ni Cassandra. Hindi mo kailangang magpaliwanag." Lumapit siya sa lalaki, at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. "Pasensya na kung nasaktan kita," sabi ni Ethan, halos pabulong. "Naging duwag ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pareho tayong nasaktan, pareho tayong nagkamali." Tahimik silang dalawa, hanggang marinig nila ang tunog ng alon mula sa di kalayuan. Lumapit si Althea, hinawakan ang kamay ni Ethan. "Pero Ethan, kung kaya pa nating itama, subukan natin ulit." Ngumiti si Ethan, sabay bigkas ng mga salitang matagal niyang gustong sabihin. "Hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal ko sa'yo, Althea. At ngayong binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko na ito hahayaang mawala." At doon, sa ilalim ng buwan, muling nagtagpo ang dalawang pusong sinubak ng panahon, pinagtagpo ng katotohanan, at pinagtibay ng pag-ibig. Ngunit habang muling nagbabalik ang kulay sa kanilang mundo, may lihim pang nakatago sa sulat ni Cassandra, isang huling piraso ng katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanilang paniniwala. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kuliglig sa labas ay tila nagsasabay ng himig na puno ng pangamba at pag-asa. Hawak ni Ethan ang sulat na iniwan ni Cassandra sa mesa, ang sulat na ayon kay Althea ay maaaring maglaman ng katotohanang matagal nang nakatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobra. Nakaupo si Althea sa tapat niya, tahimik, ngunit halata sa mga mata nito ang takot sa kung ano man ang maaaring ibunyag ng liham na iyon. Gitling-gitling-gitling. Ang liham. Mas mahigit, Ethan. Kung binabasa mo ito, malamang ay sinabi ko na kay Althea ang lahat ng aking kasalanan. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman, isang bagay na itinago ko hindi dahil gusto kong saktan ka, kundi dahil gusto kong iligtas ka. Noong mga panahong nasa tuktok ka ng iyong karera, hindi lang ako ang dahilan kung bakit bumagsak ang lahat. Ang mismong kumpanya mo, ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, sila ang nagplano ng pagbagsak mo. Ginamit nila ako bilang kasangkapan para sirain ka, upang mapasakamay nila ang lahat ng kantang isinulat mo. Kaya noong sinubukan kong lumayo, huli na. Nasa kanila na ang mga kanta, at ang pangalan mo'y siniraan sa publiko. Akala ko noon, kapag nanahimik ako, matatapos na ang lahat. Pero hindi. Hanggang ngayon, may mga taong gusto kang balikan, lalo na ngayong nagsimula kang makilala ulit sa probinsya. May lalaking nagngangalang Franco de la Peña, ang dating manager mo. Siya ang utak ng lahat. At ngayon, plano niyang gamitin muli ang iyong pangalan para sa bagong proyekto sa Maynila. Mag-ingat ka, Ethan. Hindi pa tapos ang laban mo. Pagkabasa ni Ethan sa huling linya, hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Si Franco, mahina niyang bulong. Akala ko kaibigan ko siya. Tahimik lang si Althea, ngunit ramdam niya ang bigat sa boses ni Ethan. "Ethan," sabi niya, "kung totoo lahat ng ito, hindi mo dapat harapin ng mag-isa. Tutulungan kita." Umiling si Ethan. "Hindi ko kayang isama ka rito, Althea. Delikado ito." Seryoso si Franco sa mga ginagawa niya. Ngunit mariing tumingin si Althea sa kanya. "Hindi mo ako pwedeng iwan ulit. Lahat ng laban mo, laban ko rin." Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa Maynila upang harapin si Franco de la Peña. Habang naglalakbay sa bus, tahimik silang dalawa, parehong kinakabahan ngunit determinado. "Alam mo," bulong ni Althea, "minsan naiisip ko, bakit parang sinusubok tayo ng tadhana ng paulit-ulit." Ngumiti si Ethan. "Siguro dahil gusto ng tadhana na mapatunayan nating kaya nating ipaglaban ang isa't isa." Pagdating nila sa syudad, dumiretso sila sa lumang recording studio kung saan unang nagsimula si Ethan. Nandoon si Franco, nakaupo sa loob ng opisina, nakangiti na parang walang kasalanan. "Ethan, bati nito. Matagal kitang hinintay. Nabalitaan kong bumalik ka na sa musika. Maganda yan, maraming oportunidad ngayon." Ngunit hindi ngumiti si Ethan. "Ito ba ang sinasabi mong oportunidad? Yung sirain ako noon at nakawin ang mga kanta ko." Natawa si Franco. "Ah, iyon pala. Negosyo lang yun, Ethan. Wala kang dapat personalin." "Negosyo," mariing sagot ni Ethan.
Tinanggalan mo ako ng pagkatao, ng pangarap, ng karera. Ngunit ngumiti lang si Franco. At anong gagawin mo ngayon? Ireklamo ako. Wala kang ebidensya. Matagal na yon, lipes na. Tahimik si Althea. Ngunit may inilabas siya mula sa kanyang bag, isang USB drive. Narito ang lahat ng ebidensya, sabi niya. Nakuha ko mula kay Cassandra bago siya umalis. May mga recording ng pag-uusap ninyo ni Ethan noon. Alam namin ang totoo. Ngumiti si Franco, ngunit ngayon ay halata na ang kaba. Hindi nyo yan mailalabas. Wala kayong karapatan. Meron, sagot ni Althea, karapatan naming itama ang kasinungalingan. At sa gabing iyon, tuluyang nagbago ang lahat. Makaraan ng ilang linggo, lumabas sa balita ang malaking isyu ng musikang Pilipino, ang pagkakalantad ng mga tiwaling producer at manager na nagnanakaw ng mga kanta ng kanilang artist. Isa sa mga pangunahing pangalan ay si Franco de la Peña, na ngayon ay nahaharap sa kaso. Si Ethan, sa wakas, ay muling nakatayo sa entablado, hindi bilang isang artista ng kumpanya, kundi bilang isang malayang mang-aawit. Sa unang konsyerto niyang ginanap sa Maynila, isa lang ang taong gusto niyang makita sa gitna ng mga tao, si Althea. At nang makita niya ito sa unang hanay ng upuan, nakangiti, para bang wala ng sakit o lumbay, tumugtog siya ng kantang isinulat niya sa gitna ng unos. Mas mahigit, sa dulo ng lahat ng sugat. Ikaw pa rin ang himig ng aking bukas. At habang umaalingaw-ngaw ang musika sa buong entablado, ramdam ni Ethan na sa wakas, natagpuan na niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap, ang pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabi, dumating sa kanya ang isang liham, isa pang sulat mula kay Cassandra, na ipinadala mula sa ibang bansa. At ang nilalaman nito ay magbubunyag ng isang katotohanang magpapaikot muli sa kanilang kapalaran. Ilang linggo na ang lumipas mula nang maibalik ni Ethan ang kanyang karangalan sa mundo ng musika. Muling sumikat ang kanyang pangalan, hindi bilang isang artista ng kumpanya, kundi bilang isang malayang manlilikha na nagtagumpay laban sa kasinungalingan. Kasama niya si Althea, na muling bumalik sa Maynila upang maging katuwang niya hindi lang sa buhay, kundi pati sa kanyang bagong yugto. Ang mga gabi ay muling napuno ng musika. Ang dating mga luha ay napalitan ng ngiti. Akala nila, sa wakas, tapos na ang lahat ng bagyo. Ngunit isang hapon, habang abala si Ethan sa pag-iensayo para sa kanyang bagong album, may dumating na sulat galing sa ibang bansa. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat sa sobra, Cassandra Rivera. Tahimik silang dalawa ni Althea habang binubuksan ang sulat. Nanginginig ang kamay ni Ethan, para bang muling bumalik ang bigat ng nakaraan. At nang tuluyang mabuksan niya ito, naroon ang malambing ngunit malungkot na mga letra ni Cassandra. Mas mahigit Ethan. Kapag nabasa mo ito, malamang ay tapos na ang laban ninyo ni Franco, at sana'y maganda na ulit ang takbo ng iyong buhay. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga pagkakamali ko, pero may isa pang katotohanan na matagal kong tinago, hindi dahil gusto kong saktan kayo, kundi dahil gusto kong iligtas ka sa mas malaking gulo. Ang mga kantang ninakaw ni Franco noon, hindi lahat ay naibalik sa'yo. May isang kanta, ang una mong isinulat noong nagsisimula ka pa lang, ang ipinagbili niya sa isang international label. At ang nakakagulat, ginagamit na nila ito ngayon sa isang album ng isang foreign artist. Pero higit sa lahat, Ethan, may isang bagay pa akong gustong ipagtapat. Noong mga panahong nawala ako sa'yo, bago pa ako tuluyang umalis, nagpunta ako sa ospital. Doon ko nalaman na hindi ako nagka-miscarriage. Buhay ang batang iyon. Oo, Ethan, may anak tayo. At nasa akin siya ngayon. Nasa ibang bansa kami dahil gusto kong ilayo siya sa gulo, at gusto kong palakihin siya ng ligtas, malayo sa mundo ng kasikatan. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero darating ang araw na makikita mo siya. At kapag dumating ang panahong iyon, sana hindi mo siya kamuhian, gaya ng hindi mo kinamuhian ako. Patawad sa lahat, Ethan. At salamat kay Althea, dahil siya ang nagmahal sa'yo sa paraang hindi ko nagawa. Cassandra. Pagkatapos basahin ni Ethan ang liham, halos hindi siya makagalaw. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi niya alam kung ito ba'y dahil sa galit, tuwa, o gulat. May anak ako. Mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. Lumapit si Althea, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ethan, sabi niya, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Kung totoo yun, may karapatan kang makilala ang bata. Pero paano, Althea? Sagot ni Ethan, nanginginig ang boses. Paano kung isipin niyang wala akong pakialam? Nainiwan ko siya. Hinaplos ni Althea ang kanyang pisngi, pinunasan ng luha. Hindi mo alam ang katotohanan noon. At kung anak mo siya, mararamdaman niya yun. Mararamdaman niyang may ama siyang nagmamahal kahit malayo. Tahimik silang dalawa.
At sa katahimikan ng gabi, napagpasyahan ni Ethan ang isang bagay na kailangan niyang hanapin ang kanyang anak hindi para bawiin, kundi para makilala. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng embahada at mga kontak sa industriya, natuntun ni Ethan kung saan naninirahan si Cassandra, sa Barcelona, Spain. Kasama si Althea, lumipad siya patungo roon, dala ang kaba at pag-asa. Pagdating nila sa isang maliit na parke, nakita nila si Cassandra, nakaupo sa isang bench, payapa, habang pinagmamasdan ng batang mga 7 taong gulang, naglalaro at kumakanta ng pamilyar na himig, isang awitin ni Ethan. Lumapit siya, dahan-dahan. Cassandra, mahina niyang tawag. Lumingon ang babae, ngumiti ng malambing, ngunit halatang may sakit sa kanyang mga mata. Ethan, akala ko hindi mo na ako hahanapin. Hindi ako galit, Cassandra, sagot ni Ethan. Gusto ko lang siyang makita. Lumapit ang bata, may ngiti sa labi. Mommy, sino sila? Ngumiti si Cassandra. Anak, siya si Ethan, siya ang daddy mo. Tahimik ang paligid. Tila huminto ang mundo. Lumuhad si Ethan sa harap ng bata at mahinang sinabi, kamusta ka? Ang ganda ng boses mo. Ngumiti ang bata. Sabi ni Mommy, mahilig din daw kumanta si daddy. Totoo ba yon? Tumanggaw si Ethan, pinipigil ang pag-iyak. Totoo yun, anak. At gusto kong marinig kang kumanta araw-araw. Makalipas ang ilang araw, nagkausap ng maayos sina Ethan at Cassandra. Hindi na sila nagbanggit ng mga sakit ng kahapon. Ang tanging pinag-usapan nila ay kung paano lalaking masaya ang bata na may 2 magulang na marunong magmahal kahit hindi na magkasama. Si Althea, bagaman tahimik, ay tinanggap ang lahat ng may buong puso. Sa halip na selos, ramdam niya ang kapayapaan dahil alam niyang mahal siya ni Ethan, at higit pa roon, nakita niyang isa itong ama na handang panagutan ang lahat. Bago sila umalis, nilapitan ni Cassandra si Althea. Salamat, Althea, sabi niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko siya nagawang harapin. Ngumiti si Althea. Hindi ko kayo kailangang kalabanan, Cassandra. Ang mahalaga, buo na kayong dalawa. Pagbalik nila sa Pilipinas, nagsimula si Ethan ng bagong proyekto, isang album na pinamagatang Balik Tinig. Sa unang track nito, isang kantang isinulat niya para sa kanyang anak, kay Cassandra, at higit sa lahat, kay Althea. Mas mahigit sa bawat sugat ng kahapon. Natagpuan ko ang liwanag mo. At sa bawat note ng aking puso. Ikaw ang awit ng pag-ibig ko. Sa entabladong iyon, habang tinutugtog ni Ethan ang kanyang gitara, nakatingin si Althea mula sa unang upuan, ngumingiti, hindi bilang guro o tagahanga, kundi bilang babaeng tinaglay ng kanyang puso hanggang dulo. At sa huling tugtog ng gabi, tumangala si Ethan sa langit, bulong sa hangin. Salamat, Cassandra. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahal ng totoo.